may kilala nga akong lalaki. Nasa tugatog na ng kanyang tagumpay. Ha? May paaralan na sila, politiko pa siya, front act pa ni Freddy Aguilar. Biglang dinudugo at nangangayayat, nagkakalagnat sa gabi. At sabi ng mga doktor, kandidato na siya for colon cancer. Mamamatay na siya. Dahil mamamatay na siya, tanong siya sa Diyos, sa gitna ng lahat ng ito, naglilingkod na rin siya sa Diyos, nagtuturo sa religion. Huminto buhay niya. Pero dahil doon, takbo siya sa Divine Mercy. Ayun, long hair pa. Dasal siya ng dasal. Lord, mamatay na ba ako? Huminto buhay niya, pero araw-araw, nagsimula ang buhay niyang pagdadasal sa Diyos. Huminto sa showbiz, huminto sa politika, huminto sa negosyo. Araw-araw, nandoon siya sa Adoration Chapel, nagdadasal. Hanggang sa ang dasal niya, Lord, kung talagang mamatay na ako, wala na ako magagawa. I surrender my life to you. Pero alam niyo kung ano nangyari doon sa dinudugong lalaki niya na mamamatay na. Tanong niyo ano? Di nakatayo ngayon, nagsasalita sa inyo. And that was 27 years ago. Kung saan tinanong ko ang Diyos, bakit ako nagkasakit? Bakit huminto ang karir ko? Pasikat na ako noon, bakit huminto? Ngayon, pag binabalikan ko, Lord, salamat, nagkasakit ako. Kasi kung di ako nagkasakit, hindi kita nakilala. Katunayan, dahil ako nagkasakit at gumaling sa simbahang yan, pinakanta ako ng pinakanta, pinagsalita akong pinagsalita. Isang araw, sabi ni Father, Alvin, kanta ka uli bukas. May darating na sikat na tao. Sino po, Father? Si Bo Sanchez. Ang sagot ko, sino siya? Hindi ko kilala Doon lang ako sa Bulacan Sikat yun. Basta may rally sila dito, mag-front act ka, kumanta ka. Kaya kanta ako, salita ako, nagumaling ako dyan, sumilip yung Bo Sanchez. Sino yung mukha na epilepsy na yan, na mukhang addict? Ay, si Alvin Barcelona yan, gumaling dito yan, singer yan, teacher pa. Ganun lang. Tapos na, hindi man kami nag-usap 1 year after, kaya minsan ang blessing, hindi agad-agad. 1 year pa. May album si Brother Bo, unang album niya na may kanta. Ang mga album ni Bo noon sa CD, Talks, of course. Pero no may mga kanta, kasi sumusulat din ng kanta si Bo, 5 kanta ata English, 1 Tagalog. Hindi masyadong matagalog si Bo. Sabi niya, pakanta niyo sa iba yung Tagalog. Alam ko na kung sino kakanta. Sino? Si Kokoy Laurel. Hindi pa ako. Kilala niyo si Kokoy Laurel? Siguro. Sige, hanapin niyo siya kasi kaibigan ko siya. Nasa Amerika si Kokoy. Sabi niyo, naayos-ayos Paano yan? Tatapusin, kailangan natin yung album. Sabi ni Bo ngayon, 1 year na nakalipas Teka, naalala niyo, mayroon parang mukhang adik nakakanta-kanta nun sa Bulacan, nagumaling daw siya, at tawagin niyo, imbitahin natin. Umuo ako. Kumanta ako sa unang album na yon, nung Tagalog. Nakilala ko si Bo, pinakanta ko ni Bo, pinagsalita ako. And as they say, the rest is history. 20 plus years na akong kasama ni Brother Bo. Ngayon, isipin niyo kung di ako nagkasakit. Isipin niyo kung di ako nagdadasal-dasal dyan. Iba yung nadidinig yung magsasalita dito. Kaya uulitin ko sa inyo, may masama bang nangyari o masamang nangyayari sa buhay mo? Kapit ka lang, kapatid. May niluluto ang Diyos dyan. May pinaplano siya. Because God can turn your curses into blessings.